You have all the rights to claim the text. Naa kay tawag anang katungod nga mo claim ana, pero ang problema dili ka makahatag og prueba kanang imong katungod mahugmak na. Okay, so karon ang atong topic, importante ba ang ngalan sa iglesia? Nga naman kay kagabi imanggod, no problem po ma'am. Kagabi imanggod, ang nahitabo manggod mga sir, mga ma'am, pag-abot ako dito, basta iglesia ni King Kong gani ang atuang kaatubang, always gud na sila particular sa gitawag og ngalan-ngalan. Nga naman tanawa ra, di ba? Pagbubasag tawag anang sitas, Roma 16:16, pagpangumustahay kamo sa balaan nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Pakpak nila sila. Nga naman kinabasa ang word iglesia ni Kristo. Nga ilahan ng angkunon nga kami na kay iglesia ni Kristo man mi. Muna itong ginasulti kanunay nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka managlahi nga butang. Pwede kang muangkon na akay rights nga tawag ning you have all the rights to claim the text. Na akay tawag anang katungod nga mo claim ana, pero ang problema kung dili ka makahatag og prueba kanang imong katungod mahugmak na. Nga naman, kimo nag-iingon, dali lang kay ang pag-angkon, pero lisod kaayo ang pagpamatuod. Kanang Roma Kapitulo 16, versikulo 16, dili lang kay Iglesiang King Kong may nag-angkon, ana. Ang pinakaunang mga nagamit anang word ng Church of Christ, taga-US, taga-Amerika, mabito nga na ay United Churches of Christ, na ay gitawag og the Church of Christ in the Latter-day Saints. Daghan pa mga Church of Christ eh. Dili lang kay sila. So kung particular ta dito sa pangalan, daghan man mo nagamit ang Church of Christ, kinsa man gitinuod ninyo? Di ba? Kinsa man gitinuod nila? Katong mga Amerikano nga nagbitbit og Church of Christ or kining mga Pilipino nga nagbitbit og Church of Christ? Nga naman, tungod kay mo na akong giingon, dali lang kayong pag-angkon pero lisod kayong pagpatuod. Unya, ikaduha nga punto. Sa Roma Kapitulo 16, versikulo 16, wala mahitabo nga ang mga apostol nagtudlo nga mauning ngalan official sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mutuo ko description. Mutuo ko descriptive. Nga naman, at that time, for the first 1,500 years, sa unang 1,500 katuig sa kinabuhi sa iglesia, wala si official name. Ang naa sa iya descriptive name. Nga naman, sa may reason, ng description man ang naa sa iya, nga naman kay for the first 1,500 years, wala kaayo nating kompetensya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Muna, for the first 1,500 years, pagkatang church, refer na sa simbahang katolika. Pag may ingon og the Christian church, refer na sa simbahang katolika. Pag may ingon the Church of Christ, refer na sa simbahang katolika. The Church of God, refer na sa simbahang katolika. Pag may ingon the Church of the Gentiles or the Christian church, refer na sa simbahang katolika. Yan naman, at that time, wala pa may nanulpot na mga sekta ang nag-angkon-angkon ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Wala pa. Nga naman, kay ang mga apostol, never, even ang atuang Ginoong Jesucristo, never nagbutang og official name sa iyahang iglesia. Nga naman, kay kabaluman siya, nga moabot ang panahon nga kining maong mga mini nga mga magtutudlo manungha, magbitbit sa iyahang ngalan. Pumanay purpose kanungo niya butang ngalan. Pero magpabilin ba nga walang ngalan? No! Nga naman, kay ang responsibility sa administrator, sa tanang creatures, ang tao man. Pabito kung tanaw na to ang balaang kasulatan sa Genesis chapter 1 and chapter 2, kung basahon na to ang tawag ining balaang kasulatan, di ba? Gibuhat sa Dios ang tanan. Pagkahuman tawag ining gi-lead or gi-administer sa tao ang tanang creatures. Mo ni responsibility sa tao, and at the same time siya ang magngalan, dili ang Dios. Siya ang magngalan sa tanang creature. Siya ang magngalan. Mo na responsibility. Mo na isip piniyalan ba kumbaga. Mo na ang responsibility to give names sa mga butang created by God. Mo na pag-abot sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang simbahan ni Kristo created man niya.
founded man niya, established man niya. So, ang na ay responsibility to give the name of this church founded by Christ, ang na ay responsibility ang iyang hierarchy. Kung giingnan niya ba nga, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. St. Matthew chapter 16 verse 19. So siya ang na ay responsibility. Kining iyang iglesia ang na ay responsibility to give name sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao bitaw, after 1,500 years, pagtungtong sa 1517, mibuwag si Luther. Gibulag si Luther. Nya kabalo ba mo nga ang kanang mga mainline Protestants, Lutheran, Episcopalian, Anglican, Methodist, tawag ining basta katong mga mainline nga mga Protestants. Kabalo ba mo nga gina-recite gihapon nila ang Nicene Creed? Kana bitong moingon ba nga, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Di ba? Kanang atong gina-recite karon sa even Novus Ordo. Okay, ang traditional rite Nicene naman gyud na sa una pa. Kanang tawag anang pag-recite gyud ana. So ang sa Novus Ordo gibalik pa tong Nicene Creed or Nicene Constantinopolitan Creed. Kana nagatuo ako sa usa Santa Katolika ug Apostolikang simbahan. Kana nga phrase gina-recite gihapon na sa mga dili Katoliko katong mga mainline Protestants. Pero lahi ang ilang interpretation sa word nga one holy Catholic and Apostolic Church. Kasi sila only spiritual, wala nagtukod sa Kristo hierarchy. So si bisan kinsa pwede mo angkon anang one holy Catholic and Apostolic, bisan kinsa pwede mo angkon. Muna ang ilang interpretation sa one holy Catholic and Apostolic Church. Muna pag-abot sa First Vatican Council around 1870, pagpatawag og Konsilo Simbang Katolika, gituldo ka na nga kanang one holy Catholic and Apostolic Church sa kaniadto ginagamit lang as description, nature, kinaiya, sign, symbol sa simbahan nga gitukod ni Kristo, gi-official na nga kana nga mao nga mga descriptive names, himuon nato nga official name. Muna ang official name sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, one holy Catholic Apostolic and Roman Church. Anong Roman man kay muna ka? Ha? Okay. Dali lang. Dali lang ha. Naaday tawag ining ni abot nga kuan. So, muna mga sir, mga ma'am. So, kung ato ang tawag anang susiyog sakto, so pag-abot sa 1870, kadtong gitawag og kining descriptive name, gihimong official name. Nganong gihimo man niya? Naba siya katungod mo himo? Yes. Ngano man kay ang authority from Christ, gigihawiran man aning hierarkiya. Na wala sa iglesia ni King Kong, sa Badista, wala na sa ila eh. Wala na sa ila. Muna ang iglesia gitukod ni Kristo, naa siya'y katungod, naa siya'y kagahom, to create a formula para mas dali natong masabtan ang pagtuo sa Iglesia Katolika. So muna pag-abot sa 1870, ayun, official siya. Na kanang gina-recite nato gikan sa panahon kanang 1870 paatras ngadto sa mga apostol kay kanang manggong Apostles' Creed kanang I believe I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Di ba kanang sa Apostles' Creed nato? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Pagkahuman dito sa Nicene Constantinopolitan Creed, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Ginitalye siya. So, kanang Apostles' Creed, gisugdan na og reset as complete. Nga naman kay sa una, sa panahon sa mga apostol sa una, musok pa ba, dili pa kompleto ang pagpanday sa kredo. Kung imuhang tan-awon ang kuan, kung ato ang tan-awon ang Denzinger, kining The Sources of the Catholic Dogma. Ma'am Bernard Sahol, maayong buntag. Okay, Sir Mr. Cute, good morning. Okay, kung ato ang tan-awon ang kuan, kung ato ang tan-awon ang credo, first, kanang pinaka-ancient gyud in between sa 150 to 180, pinaagi sa Testamentum in Galilea, diin ay Christe, Testamentum Galilea,
Christe, or in almost identical word, yun, sa man ni tawag ining dili man ni kuan, I think German or yun. Ang first good, I believe in the Father Almighty and Jesus Christ our Savior, and in the Holy Spirit, the Paraclete, and the Holy Church, and in the remission of sins. Maura ang tawag anang ilahang recitation. Karon, niabot ang panahon nga gi-recite na tong tawag ining I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus our Lord. 150 gihapon. So kana gina-reset na kani adto pag mag-administer, dali man sa mi ha. Ako na tubagon doon. Okay. Pag mag-administer sila og bautismo. Muna sa atua kanang Apostles' Creed dili ginagamit dapat sa Santos nga Misa. Gamiton lang sa gitawag og mga personal devotions. Ngano man kay traditionally kana nga credo ginagamit na panahon nga mag-administer sila og bautismo. Kinahanglan mo profess ka og faith. Mo na kanang credo nga ginareset sa panahon sa misa mo nang Nicene Constantinopolitan Creed. Karon kanang yung nga I believe in the Holy Church. I believe in the Holy Catholic Church. I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Unsa man ang interpretation ana sa pinakaunang naglitok ana nga pulong. Ang ilang interpretation ana is spiritual and hierarchical. Bot ipasabot na agyud makita ang administration. Wabe to gipili San Pedro, sa tanang mga apostol gipili sa San Pedro nga tawag ining mahimong pangulo, makita nga pangulo sa iglesia, aron ang tanang tao si bisan kinsa nga maminaw niya, ilabinag iyahang tawag anang bugkuson ang mga tao sa usa ka gitawag og pagtuo gikan ng Kristo. So diha nagsugod mga sir mga ma'am. So hangtod gani abot ang panahon for the first 1,500 years, wala question concerning the name of the church. Wala question na. Wala question. Kay for the first 1,500 years, again, kung ingon ka og church, refer lang na sa Roman Catholic Church. Wala nay lain. Wala lain. Karon, pagtungtong sa gitawag og 15th century, na naman si Luther. Pag-abot sa 17th century, naan na itong mga Anglican churches. Pag-abot sa 18th century, 18th to 19th century, naan na mga fundamentalist, mga Sabadista, Baptist, tawag ining kining Jehovah's Witnesses, naan na. Samot ang pagka-19th century. Kaya naan na ning tawag ining mga revivalist Pentecostals. So muna, Iglesia Katolika, giklaro niya, na kanang one Holy Catholic and Apostolic Church na professed 1,500 pababa ngadto sa tawag ng mga apostol, mauna ang official name sa iglesyang gitukod ni Kristo. So, karon kay wa na may makuha ning mga nanulpot lang nga murag uho nga resultas dalugdog. Wa naman sila makuha, mo na nag-create sila ng pangalan, gibase daw ko nila sa nakasulat. Di ba kabantay mo anang mga nang sulpot lang sa karon nga panahon mga sir mga ma'am, di ba? Kabantay mo na nila. Halos tanang pangalan sa ilang iglesia nakasulat sa Biblia. The kingdom of Jesus Christ, the name above every name, naa sa Biblia na. Saan kining tawag ining iglesia ni Kristo, naa sa Biblia. Iglesia sa Diyos, naa sa Biblia. Pentecostal, adlo sa Pentecostes, naa sa Biblia. Saksi ni Jehovah, naa sa Biblia. Pero ano man sila mahimong tinuod-tanan? Ako mahimo sila tinuod-tanan tungkol kay nakasulat sa Biblia ang pangalan sa ilang mga sekta? Mahimong baka kung si Kristo. Nga naman, ang gitukod ni Kristo usaran niya, pagkaman, nahimong 63,000, nahimong 45,000. Yabag lang ang mutuwa ng mga tawhana. Yabag lang. Ikatulo, basihan na ba nga kanang imuhang ngalan sa imong sit nang gipasakupan na kasulat sa Biblia, tinuod na mo? O ba mo kabalo nga ang yawa magpakaanghel po sa kahayag? Buti pasabot sundugo niya ang Diyos. Sundugon niya ang pagkabalaan. Pero ang likod na demonyo eh. Mao ni mga nanulpot karon nga panahon. Mao ni sila tan-awa na. Ang nagtukod sa ilang sekta taura. Yang sa milang himuon, ipasangin nila kang Kristo. Ilang ipahid kang Kristo. Kasi makabenefit sa Kristo, dili. Ang makabenepisyo sila kay paldo making bulsa, baga kang bulsa basta daghang inosenteng Katoliko ang mailad.
Yan. Mama ni punto eh. Muna punto. Baga ang bulsa mga pastor, basta daghang Katoliko nga mga inosente ilang mailad. So buti pasabot, din si Kristo ang makabenepisyo. Ang makabenepisyo ani mga sektang ipangtukod sa karong nga panahon, ang bulsa ni pastoy. Muna yung makabenepisyo. Pero, kung may mahitabo nila, kung panalitan o tawag ining matubang na sila sa Ginoong Diyos, ay sipaon sila, oy. San Mateo Kapitulo 7, 21-23, sipaon sila. Ang sulting Kristo, pahawa mo mga dautan, wa ko makailan ninyo. Nga naman, nakigkompetensya sila kang Kristo. Makigkompetensya gani ka sa iglesia ang gitukod ni Kristo, buti pasabot, nakigkompetensya kang Kristo. Una ka mo, for example, si Mr. Yesta, pagtukod mo sa inyong sekta, niya pagkahuman, susihan na kung asa gikan na inyong sekta. Kaya kung nagpabiling ka diha, bisang pagkapila kang buhat og maayo, dili na tan-awon sa Dios. Nga naman, kay ang wala nimo pagpasakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo, tantamount na nga imong giluiban, imong gisupak si Kristo. Basta gani iglesia ang gitukod og tao, ang pangalan ana sa tawag anang kuan na as Biblia, mabasa litra por litra. Pero ang tinuod na, ang nagtukod na Amerikano, kundi Amerikano Pinoy. mauna ang kuan, mauna ang tawag ang dako nga istorya diha. Okay. Muna tanawa mga higalag mga igsoon kung ato ang tanawon. For example, kining pundok ni Jigo, Iglesia ni Cristo ni Manalo. O, bisag usa sa ilaha ba, wapay record anang analuwas. Bisag ilahang tawag anang ilahang founder nga si Manalo. Never tanga na ay record nga naluwas na ilang founder. Di ba? O, kanang tawag anang ilahang anak si ilang anghel. Si Iranyo Manalo, namatay naman to. Nalagit na to. Wala ay. So, buwag ipasabot, kanang pundok ipasakupan ni Jigo, wapay agi na. Pero kumusta man ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Daghan ng mga santos. Nga naman kay dili bakapon ang Kristo, imong pang Kristo, bisag asa ko tuapon mo. Karon, daghan naman ang amati sa ngalan ni Kristo, asa man sila? Nga nas langit, mo ba kung basahon ang Biblia, ang naas langit, nag-ampo sa Ginoong Diyos mo ng pag-ampo sa mga santos. Kini ato ang migo nga pundok ipasakupang Jigo, dili man nakuan kanang dili man na santos na sila. Santos siguro, posible santol. Santol. Sige. Natagpuan. Ay, taas na po kayo. 10 minutos, oy. 2 minutos. 2, dili. Tag 2 minutos kita, dali, mahuman. Kaya kamaluman ko, nga paghuman ni Mugyaw-yaw, mulakaw na ka. Tag 2 minutos, ay, nang 5. Hindi mo mapaday ang tinuod sa 2 minutos. Ako kita mga Katoliko, bisan pag 1 minute ato ang mapadayag ang tinuod. Nga naman, kaya ang tinuod, lisod ipadayag. Pero baka kung gani ka, kanang 5 minutos, kulangon pa mo. Di ba? Ali, Dre. Ali, 2 minutos. 2. Kanong mahadlok mo ang 2 minutos? Ako, Mel, ikaw rin 2 minutos. Ako po 2 minutos, ako 2 minutos. So, buot ipasabot, pag dili mo barog, buot ipasabot, Bugos. Okay. Karon. Ang 5 minutos, taas na kaayo na, alang ni adtong mga taong mutugan o tinuod. Ang 2 minutos, igo na pagmutugan kag tinuod. Sige. Why daganay? Pagbudagan iya siyawa. Lagi ba? Pagbudagan iya siyawa. Lagi. Ato ang uyon na ng imong 5 minutos, pagbudagan, iya siyawa. Lagi ba? Why gani? Why problema? Ako muulit po yung uglayo. Ikaw, kinaran makadistabaw. So, ako anang paundayunan ang imong 5 minutos, pero walay daganay. Ang unang budagan, saksi man yung nakadini. Kung dila saksi ni Jehovah ha, saksi man yung mga tao na karon dinhi. Ang unang budagan, ang iyang pundok, iya siyawa. Okay? Sige, ikaw na. Dere, ikaw na.
Ako amigo, isa ko, 5 minutos. 5 minutos ha. Time ninyo 5 minutos mga sir. 15 mo time og 5 minutos. 5 minutos. Dali, tindog diri. Ako yun na? Okay na. 5 minutos. Ay, dili mo ni paggamit. 5 minutos, sige. Pag time mo 5 minutos. Sige, pag time. Stopwatch, ano stopwatch niya siguro? Wala, 24. 24, mahuman kay 29. Sige. Tanawa akong amigo. Ang Iglesia ni Cristo daw, PK daw. Nakarehistro na, bisag ato taksik. Katoliko. Nakarehistro. Wala nakarehistro, bisag simbahan, wala building permit. Pulurom na. Ang simbahan o, yuta gigamit ana, laban ay titulo na. O na, minggo din mo, di naangay. Di naangay ko ng Katoliko kay ana. Lolo ninyo mo na, piki. Di na ta may isgot ana, dirita. Issue man ta. Dirita, Biblia. Ingon ni Kristo. Sa ibabaw ni ining bato, dito lang tadwa na. Tukoron ko ang akong iglesia. Sa tukod sa iglesia. Kristo. Ingon ni Kristo sa Bible, Episo 5:23, si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia. Wala mingo si Kristo, siya mao ang manluluwas sa Katoliko. Iyara mo. Ano mo ka majilan na yung reliyon. Napag yun. Episo 5:25, si Kristo mao ang nahigugma sa iglesia. Isa si Kristo umiibig sa iglesia. Wala ba si Kristo umiibig sa Katoliko? Umiibig sa Katoliko nga kamajilan man na. Nakapag yun. Buhat 2:47. Added to the church who will be saved daily. Sa ingoy Pedro, ang nagsulatas Pedro, Apostol Pedro, buhat 2:47. Gidugang sa Dios sa iglesia kada adlaw ang tanang tao nga gusto maluwas. Asa gidugang? Sa Katoliko gidugang? Takara mo. Ingon sa Biblia sa iglesia ni Kristo. Mao na. Buhat 20:28. Buhat 20:28. Klaro ta Biblia. I-check niyo Biblia. Lamsa translation. Bantayan ninyo inyong kaugalingon. Mo na iglesia ni Kristo bantay mi. Bantay mi. Bantayan ninyo inyong kaugalingon. Ingon ni Apostol Pablo og ang tibuok panon. Gawa 20:28 na, Lamsa translation sa Tagalog na. Bantayan ninyo inyong kaugalingon ug ang tibuok panon aron inyong pakanon, inyong pasibsibon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya, gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Kinsa day gitubos ni Kristo sa iyang kaugalingong dugo? Ingon ni Pablo, ang iglesia ni Kristo. Wala mingon si Pablo, ang Katoliko. Anong Katoliko man? Wala man ang Katoliko. Alang-alang kang Ignacio man na. Walay Katoliko, walay Ignacio. Si Ignacio mo yung nag-imbento ana sa Roma. Ni anang Katoliko mo na hawa mo diha. Gidalang madilan dire. Kanang reliyon niyo diha sa dako kay simbahan. Gitukod na sa mga katsila sa una. Mo na bayad mo diha bunyag, bayad patay, bayad kasal. Sa Biblia, wala na ibayad. Ako kuan sa iyo tanan sa ilan ako. Nga naman. Kanang Katoliko sa una, kanang nanguna ninyo diha nga Katoliko si Ignacio, kato sila ni King Philip. Mga iglesia to sila ni Kristo. Ilang gibiyaan ang iglesia ni Kristo. Doy kay mga iglesia ni Kristo. Di ka magkatoliko sa una, patyon man ka. Katong Talawan, sa Katoliko ron. Katong mga butitingoy dito, nahimo ng Katoliko. Ang iglesia ni Kristo nga iso, ni barog yun. Ipangpatay nila, ipangbukbok nila. Nawalang simbahan ng iglesia ni Kristo, mga membro, nagkatoliko na. Mao na atong namataan kahayag, katoliko na. Nabay ba masa sa Biblia? Naa. Unang Timoteo 4:1-3. Ingon ni Pablo, manghawa ni sila sa ato kay kini sila dili ato. Magtudlo ni sila og tudlo sa yawa.
May ganay di ako na po. Ha? Magtulo ni sila og tulo So, sa yawa. sabot ha, ang unang mudagan, bata to sabot nila iya siyawa. May daganay. Okay, ingon pa niya, tinuod daw ang Iglesia ni Cristo ni Manalo kay narehistro. Sa mata sa gobyerno tinuod, nga naman kay under mata sa gobyerno. Sumala pa sa balang kasulatan, ihatag ang Sisar, ang iya ni Sisar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ang inyo ha, kay iya man sa gobyerno, man ang inyong gihatag sa gobyerno. Manang sa mata sa gobyerno, tinuod mo, nga naman kay under man mo sa balaod sa gobyerno. Ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kay iya man sa Dios, so therefore, hindi pwedeng iparehistro nga naman kay mas labaw ang Diyos kontra sa gobyerno. Diba? So man mo marehistro, Jake. Okay. Ikaduha nga tawag ining punto. Kapila nagibalik-balik ang word nga iglesia. Dali lang kayo ang pag-angkon. Naigingon sa tawag ng Latin maxim. Claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha na kami naglahing butang. Kapila nagiangkon na kanang iglesia nga naas Biblia mo na pasakupan na mismo ang ilang pasugo mi angkon nga dili na sila. Kasi may akong tuuhan, Jake. Di ba? Katawa ka lang, no? Okay. Another point, mga higalag, mga igsuon. Kanang iglesia ka nakasulat sa Biblia, way labot ng kang Manalo. Nga naman kay kanang kang Manalo, korporasyon na. Kanang sa Biblia, iglesyang gitukod ni Kristo. Walay labot. Number two, ay sa nagyayaw, Jake. Mas maayo pang tawag na ng demonyo ni mo bakit? Samta nagyayaw si Kristo. Maghilom niya pagkahuman. Hindi kakapugong ba? Medyo kakapugong ba? Okay. Ikuha ko sa time, sir, 34 ko, sir, ha? Okay. Sunod. Ingon pa niya nga, tawag ingon ka ng iglesia, di na kuno na iglesia Katolika, kinsa nagsulti? Kang Manalo? Wrong. Ang kasaysayan mismo ang nagsulti na kanang dilitok na iglesia sa Biblia refer na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi may ato ang basis, di magtaparihang jigo nga puro lang chismis. Tabi sa ilahang ministro mo iyang gikopya. Ang kasaysayan mismo ilang gikontra. Instead of motuo sa history, ang ilang gituan ilang story. Di ba? Ang gisulti sa kasaysayan, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287 nag-ingon. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Buot ipasabot, Jake, kanang Romano Katoliko ang edad anak kapit 2,000 anyos na. O niya, kanang Romano Katoliko mo anang gisgutang iglesia sa Biblia, wala mo'y labot. Diba? Wala sila labot. So kanang iglesia sa Diyos, iglesia ni Cristo, iglesia sa Jerusalem, iglesia sa Kristiyana, refer na sa iglesia Katolika, Apostolika, Romana, walay lain. Another point, ingon pa niya, kanang tawag anang iglesia, di kanang Magellan. Pero ang kang Magellan, matrace na to nga ang pagtuong gibit-bit ni Magellan, gikan sa Jerusalem. Nga naman, kay si San Pablo nga Katoliko nga magwawali, niabot sa Espanya, Roma 15:26 o 28. Pag-abot sa Espanya, imposible man nagmamalikas dito, nagtudlog pagtuo. Muna from the 1st century AD until now, ang pagtuo sa Espanya, majority Katoliko. So from Jerusalem to Rome, Rome to Spain, Spain to Philippines. Buot ipasabot, matrace ang pagtuo. Na kining pagtuo nga miabot sa Pilipinas, na bit-bit ni Fernando de Magallanes, gikaning pagtuuha sa Jerusalem. Kanang iglesia ni Cristo ni Manong Anaristo ni atong 1914. Asa man gikan? Gikan sa Punta Santa Ana, Manila. Resulta sa walay gitawag og kaon-kaon, way inom-inom og tubig tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Misod sa kwarto nagbasa-basag tawag inang Biblia, nag-indig-indig sa Biblia pagkaman ingon dahil nga pagawas kwarto, anghel nako. So buot ipasabot kanang nangangkon na iglesia ni Cristo nga narehistro ni adtong 1914 kanang iglesia resulta na spasmo. Resulta na spasmo na katuuhon ko ninyo anak na binuang manak. Another point. Ingon pa niya, kana daw Katoliko tawag ining magsige nagpabayad. Asa mga kitang Katoliko nga magpabayad ang simbahang Katolika? Kanang ato ang gihatag kulang pa na kung itandi sakramentong gihatag din hinato, kulang pa na. Kung itandi ang sakramentong grasya gihatag sa tuwa, kulang na. Nganong muhatag man ta? Kay every pag-ampo, normal yun na nga ay mo involved og kwarta. For example,
Dos Macabeo 12:43-45. Sabi gisul sa balang kasulatan, pag mag-ampo para sa patay, mag-offer sila 2,000 kasalapi nga plata. For example, kanang pagtigom nila sa ilahang kitang pagsimba, naa sa kwartang involved gihapon. Na naman kay naay otoridad nga mangulikta og tawag inang kwarta kay tinuod man kasimbahan ni Kristo. Pero kini ang gipasakupan ani kay PK man, why katungod nga manguliktag kwarta sa membro nga para kuno sa Dios. Nga naman ako mangulikta sila, unya PK sila buok ipasabot nagpaka-Dios ning maong mga tawhana. Unya lain pang punto, siyempre, pag mangulikta niya, piki ka, ang imuhang ikolekta, asa man na padulong, dito sa bulsas ministro, no? Dito sa bulsas ministro, kaning amo, pag kolektahon, di man na mo ito sa bulsas pare. Muadto man na sa kaban sa simbahan, o maunay ibahin-bahin. Okay, sige.